Muli, magandang hapon. Ito po ang Iparas kay Para. Siyempre, tatalakay po tayo ng mga pinakamaiinit na issue. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Atty. Manny Luna. Attorney, Magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat. Okay, magandang hapon din. At siyempre, kasama po natin si Secretary Jing Paras. Magandang hapon, Paring Eli. Magandang hapon, my good friend, Attorney Manuelito Luna. At magandang hapon na rin naman muli sa ating mga mahal na mga kababayan na sobra-sobra na ang sakripisyo dahil bumoto sila na isang mambubudol na presidente. Tingnan mo ngayon ang ekonomiya natin. Tingnan mo ngayon ang nadanas na hirap ng ating mga kababayan. Unemployment. Tama. Unemployment. Yung poverty incidents. Ang taas. Yung lack of our getting investments from outside of our country. Loss of confidence. Loss of confidence. No. At itong corruption na ito, in fact, the State Department has even plug our corruption, and they have even identified the Bureau of Customs as the most corrupt agency. But by next year, the Bureau of Customs will be replaced by the Department of Public Works. Nung time ninyo, notorious na ba itong customs? Ay, notorious na yan. No. Yan. In fact, nung panahon, ni Gloria, under Morales, isa sa mga notorious na reign ng customs yun. There was a guy by the name of letter M. Na yumaman ng yumaman, may chicks pa siya na binilhan pa ng bahay doon sa Grabe, sa Parang milking cow pala nila to. Milking cow. Tapos doon din yun din ang panahon nitong si Swansing. Na tatay nitong Deputy Commissioner natin, yung tatay. Under the rules in our country. Pag mahirap ka, hindi ka pwedeng ma-elect eh. Kasi vote buying is the rule of the election. So kung wala kang pera, hindi ka. Tapos dalawa yung anak niya na congressman. Tama, kaiwalay pa ng lugar, no? Kaiwalay pang lugar. So you must be really moneyed. But in those areas in Sultan Kudarat, ang alam ko, kingpin doon, yung boss mo, si Teng Manggagato. Walang pangalan na Swansing doon na mayaman na well-known. So how did he do it? Where did he get his funds? We're just asking. Kasi may kaso sa Bureau of Customs, di ba? Binasa kahapon ni Ginoong Eric Celis, yung kaso sa Customs. Kasama si Morales. At saka, hindi ko alam, may kasama bang Marius ang pangalan? Tuwang-tuwa ngayon, yung Marius. Pero mas interesado ako Ano ba itong maleta issue na ito? Itong maleta na ito. Isang bishop, inabutan ng maleta. Alam mo, ilatag muna natin yan, istorya niya. Kasi, alam mo, ang simbahan katoliko, at hindi lang yung mga simbahan mismo, pati yung mga colleges na mga katoliko, sila yung may pakulo nung Trillion March. Yes. Mabuti, wala na yung komunista daw, allegedly, na membro ng akbayan na kardinal. Wala na. Bago na yata ngayon. So, baka magbago ang ihip ng hangin ng Catholic Church. Kasi wala na yung kumidnap ng mga minors na dinala niya sa kanyang bahay sa Caloocan. Yung cardinal na yon. But anyway, bakit sila pabor? In fact, hinihimok nila ang mga taong bayan na huwag maniwala doon sa mga statement ni Saldico. Oo nga. Sinasabi ng mga pare, ng mga huwag muna kayong mag-judge dyan kay Saldico kasi parang pinapalabas nila na palong-palo kami dito sa bangag niyong presidente. Paldo. Kaya ngayon, parang nagkaroon ng kulay dito sa pinakita na video. Nagkaroon ng kulay.
Kaya, nagbibigay kaya ng maleta pala yon? Na binibigyan pala ng maleta itong mga bishop? Akala ko yung maleta sa flood control lang yan. Oo, mukhang, Ano kaya laman mukhang ng maleta? umapaw yung flood control sa simbahan. Napunta doon. Oh, ito, pakita muna natin yung mga maleta na dinadala ni Speaker Romualdez at Opo. akala nila matutulungan sila sa pare. Ha? Anong pinagsasabi ni Vince Dizon? Kinakasuhan na si Romualdez. O ito, pakita natin. Naniniwala si Secretary Dizon na may sapat na batayan para marating ang konklusyon na sangkot sa flood control scandal si dating House Speaker Martin Romualdez at ang dating mambabatas na si Zaldi Co. Maliban sa malalaking kontratang napanalunan ng mga kumpanya ni Co noong panahong siya pa ang House Appropriations Committee Chairman, ayon kay Dizon, ginagamit ding ebidensya ang sinumpaang salaysay ng whistleblower na si Orly Gutesa. Ngayon, kinakasuhan na nila si Romualdez. Pero dito, bakit kinakasuhan nila? Dahil nga naniwala silang maleta-maleta ang kinobra ni Romualdez. Dahil nga, kasi sino ba nagsabi? Si Gutesa ang nagsabi, di ba? Yes. Na dinala niya yung maleta-maleta doon sa Forbes Park na bahay ni Romualdez. So, may may katotohanan kaya na yung ibang Umabot doon. sana si Ano ka na? yung mga ibang maleta ay umabot kay Bishop. Mayroon bang katotohanan, paring Eli? Grabe naman baha yan, umabot sa Forbes Park. Pero ang nakakapagtaka, nung una, kinokontrat, di ba, kini-question yung sa notaryo eh. Tapos kinumbasihan yung kay Gutesa. There is a So, hindi flagrant sila inconsistency. ngayon, mukhang hindi na sila naniniwala kay Lacson. Kasi the fact na kinuha nila yung oral testimony ni Gutesa, which was under oath, ay ibig sabihin, they put a probative value. May evidentiary value. May evidentiary value yung kay Gutesa. Oo. Or pwede rin, pagdating sa ombudsman, may questionin, parang binibigyan nila ng leeway si Romualdez. Romualdez, i-argue mo na yung sinasabi nila na hindi yan incredible kasi deny nung notary public. Walang credibility yang. So, parang hindi natin alam kung ano ang maniobra nito si Vince Dizon. Baka inutusan siya ni Romualdez na, sige, pare, file mo lang yan dahil na para ma-dismiss ka agad. Kasi, sabi ni Lacson, walang value yung Probative. walang probative value yung kay Gutesa dahil dininay nung notary public. Pero, Sec, no? From a legal perspective, at kung matino ang ombudsman, that piece of evidence, yung transcript ng testimony ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee, is admissible in evidence. And also, I take exception to the statement of Vince Dizon that the testimony or the statement of Saldico has no evidentiary value. Kasi daw, it's not under oath. Well, maybe, dapat magpa-advise siya sa abogado. Hindi siya lawyer kasi. Kasi under the jurisprudence, new jurisprudence, yung mga statement sa Facebook, yung mga Text messages and everything video. has already now been considered Pwede na. to be admissible as testimony as evidence in court. Actually, parte siya ng overall pieces of evidence. Circumstances, no? Na pwede mong pagtakpi-takpi. Yeah, like saan ba galing yung statement ni Saldi? Doon sa kanyang Facebook account, di ba? At doon siya nagsasabi. So, Plus yung kay Gutesa pa. so corroboration. swak na swak yan doon sa bagong desisyon na Yeah. pinned down by
Justice Reyes, Justice Lopez. Lopez. Joe Lopez, that things taken from the, or statements or words or whatever taken from the internet, the Facebook, the messenger yung particular na minention, taken from the messenger. Alam mo naman, messenger is Facebook yan, di ba? Facebook, tama. So, we're used as evidence to convict someone. In fact, sa libel, cyber libel, yung post mo sa Facebook or sa online, admissible evidence yan. So, Diba? in other words, what we're saying here is, double blade ito eh. Pwedeng inutusan si Dizon para ma-dismiss yung kaso kay Romualdez, or pwedeng namang makakatotohanan. Na talagang pinipindown nila si Romualdez, so that hanggang Romualdez na lang, gagawin nila si Romualdez na he is the mastermind. So, scot-free yung sinasabi ni Saldico na kumita ng 25 billion, kumita ng 52 billion doon sa kay Alcantara na kinalap na pera. Pero ang question dyan, Sek, papayag kaya si Romualdez na siya lang mananagot? Oo. Kaya nga, I mean, with due respect, maski itong kaibigan ko, kumpare ko, I've been, as a friend, I've been asking him na wag kang magpadali. Baka mamaya ilalaglag ka nito kasi very clever itong, he may be dumb, he may be a dropout in the law school, Incapacitated at so, that. but he is surrounded by mga tuso na mga tao. So he may be dumb, but if he is advised by the people surrounding him, he can be bright. At saka cornered na At siya. pwede niyang gamitin si Romualdez as the fall guy. Kasi cornered na siya, yung space niya maliit na masyado. Baka, in order to explicate himself, para isalba niya yung puwet niya, ilaglag niya si Romualdez. Yeah. That's why, I mean, as a friend, kumpare, we may be of different persuasions kasi nandito tayo sa kabila, ikaw nandyan ka. Pero, alam mo, there is always a time to have remorse. Yeah. There is always a time to For repentance. for repentance or reckoning na punyeta. Bakit ako lang? Bakit ako naman ang mananagot lang? Hati-hati naman tayo sa loot. Marami tayong kinabang. Pareho naman tayo na kinabang. Sa dami ng maleta ng na yun, hindi Oo. naman pwede isa So, lang. going back to our issue sa maleta, balik mo nga yung maleta kay Santo Kay Bishop. Papa. Kay Bishop pala. Kay Bishop pala. Bishop. Sorry po, kay Bishop. Yan, hindi Bishop kayo. pala. Don Bishop. Doon. Makasalanan na Sino kaya yun? nagpapabindisyon kay Bishop. Pero Sek, yung halimbawa kung si dating speaker Martin Romualdez ang iipitin ng mastermind, kung hindi siya pa, isasama niya yung yung isa rin sa Pork Barrel King. Makahilahin niya yun. Yung anak. Yung anak ko. Tuturo niya. Father and son. Oo. Ha? So mag-uncle. Laglaga na to. Pero itong pinakita natin picture only symbolizes whether there is money or not that was given to the bishop by Romualdez and yung tao-tao niya na taga-dala ng bag niya, boy niya dati, it represents a meaningful na talagang mahilig sila sa maleta. Mahilig sa maleta itong mga
mga pamilya na to. So, siguro, nakaubusan. Magpinsan at pamangkin. Mahilig sa maleta. So, Sek, baka maubusan tayo ng maleta sa Pilipinas, yung supply. Yeah. Sa dami ng may gusto ng maleta. At hindi natin alam, kasi mahilig silang maglalapit sa mga pare at mga bishop. Baka hindi isa lang ito sa mga picture kasi nakuhanan yung ibang sikreto na na mga aksyon nila na may mga dinadala ding mga maleta sa mga ibang bishop. Oh, we don't know. That's why this Trillion March is pro-Marcos. Why? Because may mga maleta palang nadadala. I hope hindi yan totoo. Kasi ako, Katoliko ako, Sek Jing, just like you. Eli, Katoliko ka rin? No. Pero kaming dalawa, Katoliko. It's very painful to us as believers, no? Kung totoo man yan, well, I will have to think about my religion and I will question the bishops myself. Pero I will probably talk to them. alam mo, kung matino kang bishop, Sakit yan. alam mo may issue na si Romualdez tungkol sa corruption. Tapos pupunta sa'yo, may daladalang maleta. Dapat sana hindi ka pumayag. Di ba? Ano ba tawag natin dyan? Delikadesa? No. Hindi, pwede naman sekta, huwag niyo ibigay ng mamaya. Yun ang point ko. Pwedeng, kunyari in public, Wala. you will pretend na, uy, speaker, wag na, speaker, hindi po kami tumatanggap ng Maleta. maski, maski, Anong laman niya? ha? Maski 10 pesos lang yan, hindi kami tumatanggap maski pagkano. As balong mamaya. Tapos, mamaya na, speaker. Huwag lang nakatingin. Kasi nandito mga panisyon na. Trillion March, anti-Duterte, pro-Marcos. Kasi Ito rin, yung nag-file ng kaso ng plunder. Oo. Sabi, civil society and religious groups. Yan ang Tama yan, masama diba? dyan. Sama. So pwede mo i-connect kasi yun ang magiging perception ng tao. Kasi yung si Cardinal David, yun ang nila. Yun ang leader ng akbayan. I've known it because I have personally experienced him. When we were looking for the minors na tinago ni Hontiveros, That was 2017. yes, Mhm. because they wanted to use the minors against Duterte. Kasi tapos na yung hearing eh. Pero mukhang hindi pa tapos yung maniobra ni Hontiveros. Tinago niya yung mga bata. Nung pinuntahan namin ni Topacio, kasi kasama namin yung ama ng bata, kasi gusto niyang kunin yung mga anak niya. He just got out of jail. Pumunta sa Volunteer Against Crime and Corruption Office. So, sinamahan namin. We were given a run around by Hontiveros. It turns out that kinupkop pala nitong Cardinal David. He was a bishop then. And I found out that he was a member of Akbayan. Can you imagine? Kinupkop mo yung Minors. nakipagsabuatan siya kay Hontiveros. So how can you respect this kind of Church you leader. know, a man of hierarchical post in the church? I hope this guy na tumanggap ng maleta is not receiving money. Hindi. We're not saying money yun, di ba? Pero pag maleta, I'd rather not receive it. Hindi kasi napakasama na ngayon ng pag naisip ng tao maleta, ang pumapasok agad sa isip ng tao, pera lang. Pera. Yeah. So I just hope na, of course, sa Pandos Los Buenos, I don't believe na lahat naman ng bishops ay ganon. Marami din tayong kaibigan ng mga bishops na matitino. Pero mababait. they should clear the air. Yes. They should say that hindi po totoo na pro-Marcos kami. Kami ay pro-people. Kami ay naninindigan para sa taong bayan. Kami ay naniniwala sa mga ebidensya na si Marcos ang mastermind. Sabi ni Saldico. Yan dapat ang patunay. Kasi otherwise, bakit kayo ganun? Kasi tumatanggap kayo ng maleta. Di ba? Diba? Kasi dito, kung talagang ang tunay, yung kanilang layunin laban sa korupsyon, sige, kasuhan yung si BP Sara, kasuhan nyo rin ngayon yung
administrasyon. Yes, because, itong lapdog nga, sabi nga ni Ka-Eric, itong bagong lapdog ni Marcos, kasi anti-Marcos ito before Marcos became president, itong Magno. UP professor pa naman. No? UP professor pa naman, anti-Marcos yan kalamihan dyan Pero, she swallowed her pride and accept a position. Bakit ba? Pag nag-accept ka ng position under an administration, hindi ba pipirmahan ng presidente yung appointment mo? Pero nilalait mo at sinisiraan mo ang Marcos family dahil anti-Marcos ka pero tumanggap ka. Napakawalang hiya mo. Cielo Magno. Di ba? Tapos ngayon, after nagalit ka kay Marcos, inaano mo, tapos pro-Marcos ka na naman kasi sinampahan mo ng kaso si Sara Duterte. That means you're a pro-Marcos. Saka yung kaso na yun, The only thing that we will believe that you are not pro-Marcos is also to file a case against Marcos. Kasi Marcos received more intelligent and confidential funds. Triple, quadruple doon sa pera na natanggap nung Office of the Vice President and the Department of Education. Pero ilagay lang natin sa proper context, no? Hindi pwedeng kasuhan ang isang impeachable officer gaya ng Vice President sa Office of the Ombudsman. Hindi yan pinapahintulutan ng ating saligang batas. So yung ginawa ng Tindig Pilipinas at ni Cielo Magno at itong pari na ito na si Villanueva, Yung drug addict na pare. well, meron sinabi na siya noon na ganyan daw siya. Ito po ay hindi tama. This raises issues against the very complainants themselves. Yung credibility nila ngayon ay under question. How could you not know the law? Grabe naman yung pagka-bias ninyo. Alam niyo naman na ibabasura lang yan. Ano yan? PR stunt? Para sirain nyo lang aming Vice President? Kung ganyan kayo, di kawin nyo rin kay Marcos yan, kung PR stunt lang palang gusto nyo. Or, you join us in the impeachment of President Ferdinand R. Marcos Jr. Kung totoo kayo na anti-corruption. Yeah, we have already said that an impeachable officer, you can only be removed through impeachment, not through a case in court. Yes. Or to the ombudsman. Or the ombudsman. Yes. Well, maybe to a certain extent, it may be right only up to the point of investigation. But when you start filing a case with the Sandigan Bayan, it will be a no-no. Pero Kasi- palagi ko palabas lang nila yan kasi Palabas lang. kasi Palabas maliwanag lang. na mahina ang kaso. 'Di ba? Ang daming pinakita ng mga bulto ng mga dokumento. Pero biglang inihingi nila na Bank ilabas account. sa bank account. So wala sila. Walang laman. Walang laman. Admission yan Nagsasabi Wala pa sila naman ebidensya. na professor daw siya sa UP. Hindi na bali yung dropout sa Ateneo na boy tartar na hindi nagsisipilyo. Okay lang yun. Pero kung professor Yung ka, meron nagsabi, what? Ayun. no, yung what? So, parang pinandirian, ha? No? What? What? Wag naman. Wag. Hindi ko type yan. Oo. Oo. So, kabulustugan ito, Tapos Sek. ngayon, itong si Boy Ladlad, Boy Ladlad. si, Iba pala yung Ladlad, yung pala yung NPA si Ladlad Pero ito, Boy Tartar. Kasi may tinga sa kanyang ipin. Sinasabi daw ngayon, dinilipinsahan niya yung drug addict na pare. Ano sinasabi, paring Eli? So wag daw, kasi binatikos daw eh. Binatikos daw. At talagang binas, tapos kumpara sa impeach, BP Sara. Oh. Pero ang nilinaw ko, hindi naman na-impeach si BP Sara kasi Wala. illegal eh. Wala, illegal. Mag-impeach kayo ulit. Void. Mag-file kayo. Void Alam mo, ab initio, di ba? Ab initio. There is no more impeachment because it was voided by the Supreme Court. from Now, the very beginning. by February, after the lapse of 1 year, February 6. pwede kayong mag-file ng impeachment. You should no longer use the word impeach because she has never been impeached. Yes. Ha?
The impeachment signed by 1/3 was Declared. brought to the garbage. So, ikaw, kung drop out ka sa UST o kung saan lupalop ka nag-aral, boy tartar, you should not use the word impeach because you still have to file an impeachment case. Only then can you say that she's impeached after the Committee on Justice has decided and brought it to the plenary. Plenary. Just like yung ginawa natin kay Bautista. Trust us because yung kakampi nyo na nandaya at kumuha ng pera sa Smartmatic who is now running scared in the United States being indicted ay pina-impeach namin. Kami ang may experience sa impeachment. Ayan. Okay. Okay. So, hanggang sa susunod na kabata at huwag pong kalimutang mag-subscribe dito po sa Iparaos kay Paraos at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.